Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Andito po kami ngayon sa Sukat Paranaque Highway. Alhamdulillah, nagsisimula po kami ngayon upang ibahagi ang kagandahan ng relihiyong Islam dito po sa Sukat Paranaque Highway. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ito po, mamimigay po kami ng mga babasahin. Ayan po. Ayan po. Yes. Masyaallah, masyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah, masyaallah. Kami po ay magbibigay po ng mga charity kawang-gawa sadaka ng lugaw sa mga ating kababayan dito po sa Paranaque, Sukat Paranaque Highway. Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumating lahat. Hello. Mga minamahal mga kababayan, ang mga araw na ito ay bago. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas ay hindi natin alam ang mangyayari. Di po ba? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Pinupuri ko't pinapasalamatan, niluluwalhati ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nabuhay mula sa ating pagtulog. Tunay nga mga minamahal kong kababayan, walang sino man ang may kakayanan mabuhay mula sa kanyang pagtulog. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang nagbibigay sa atin ng kakayanan, tsansa na tayo ay mabuhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Sino nga ba ang Allah? Ang Allah, la ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. Who is He that can intercede with Him, except with His permission? To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Sa Kanya ang mga nasa kalangitan at kalupaan. Siya lamang ang karapat-dapat natin pagkukunan ng pagsamba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagpahintulot na tayo ay magkatipon-tipon sa mga araw na ito. Tunay nga na walang kakayanan ng sino man na tayo ay magising mula sa pagtulog upang tayo ay bigyan ng tsansa na magbalik loob sa tunay na tagapaglikha. Ang Allah, siya ang tunay na tagapaglikha na kung saan siya ang tinatawag ng ating mga mahal na propita. Mahal na mga propita, mga sahaba, mga disipulo. Siya ang tinatawag ni Birhen Maria at ni Jesus. Si Isa al-Masih na anak ni Maryam. Siya po ang ating tagapaglikha na siyang lumikha ng kalangitan kalupaan. Nagbigay buhay sa atin, babawi ng buhay. Ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Minamahal kong kababayan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nabigay sa atin ng pagkakataon ng tsansa sa dami ng ating mga nagawang pagkakasala, pagkakamali, mga ginawang mga karumal-dumal. Hindi ba natin nalalaman na tayong lahat ay pansamantala lamang? Tayo ay temporal, hindi tayo magtatagal sa mundong ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang namamahala sa atin at sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga sa Panginoon tayo sa ating Rabb ay magsisipagbalikan. Hindi mo na nalalaman, kapatid, na lahat tayo ay pansamantala lamang. Tayo ay temporal, ang bahay nasisira, ang sasakyan kinakalawang, ang may kalakasan nanghihina, ang may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ibig sabihin, kapatid, lahat tayo ay hindi taga rito. Tayo ay hindi taga rito. Sa mga taong naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagkakaroon siya ng regalo na kung saan siya ay dadalhin sa Jannah, sa paraiso, sa paradise, sa mga taong naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at gumagawa ng maraming kabutihan. Walladina amanu wa amilus salihat
Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino man na naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa tayo ng maraming kabutihan, pinangakuan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maninirahan tayo sa paraiso. Alalaw baga, mananatili tayo roon magpakailanman, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ibig sabihin kapatid, magdahan-dahan, mag-ingat, huwag nating sayangin ang oras panahon na binigay ng tsansa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sapagkat darating at darating ang katapusan ng ating buhay. Makakamtan natin ang katapusan ng ating buhay, hindi ito natin nalalaman. Inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayza wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha alimun kabir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nagpapamalismis ng mga ulan. Siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. No person knows what he will earn tomorrow. No person knows in what land he will die. Walang nakakaalam kung magkano ang kikitain mo. Walang nakakaalam kung kailan tayo papanaw o mamamatay o saang lugar tayo papanaw. Kaya minamahal kong kababayan, ang mga tsansa, ang pagkakataon na ito ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magbalik loob sa tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang ating Panginoon, siya ang tunay na Diyos, siya ang tunay na Ram, siya ang pinakamabaging, ang pinakamawain, ang pansariling pangalan niya ay ang Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng relihiyon na kung saan aprobado at perpektong relihiyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day, I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito, nilubos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ibig sabihin kapatid, ang mga nagsusulputan, ang mga naririnig at ang nakikita natin ng iba-ibang relihiyon maliban sa Islam, ito po ay man-made. Gawa-gawa lamang ng tao. Rizalista, hinango sa pangalan ng si Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Kristo. Pero sinong sahaba, sinong disipulo, sinong propeta ang nagsabi na gumawa ka ng ibang relihiyon maliban sa Islam? Wala pong nagsabi sa kanila sapagkat sila ay magiging talunan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Sino man ang gumawa, magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Oo nga naman, mga talunan ang mga gumawa ng mga bagong relihiyon, mga siksang relihiyon. Sapagkat pag ikaw, ako, ikaw, tayong lahat, gumawa ngayon ng relihiyon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Di po ba? Samantala, ang Islam, bago likhain ang pinakaunang tao na si Adan, bago likhain ang mga tao, nandyan na ang Islam. Ang Islam po, ito po ang kaisa-isang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Islam is the way of life. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lamang po, kaibigan, kapatid, kababayan, ang relihiyon na aprobado at perpekto na kung saan dito tayo dapat magpasakop sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam. Maraming nagkakamali na si Propeta Muhammad ay Diyos daw. Yan po, siya po, si Propeta Muhammad ay huling sugo. Siya ay huling mensahero. Maliban sa kanya, wala nang ibang propeta, mensahero na susunod pa sa kanya, kundi si Propeta Muhammad lamang ang last prophet. Siya ang huling propeta. Kung naniniwala tayo
nananalig, naniniwala sa unang tao, huwag tayong magtangi mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ at kay Propeta Muhammad na huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong magtangi, silang lahat ay igalang irespeto po natin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling propeta. Kaya't minamahal kong mga kababayan, huwag tayong magtangi, igalang irespeto natin. Sapagkat sino man ang manlait mag-underestimate sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, may paglalagyan ka kapatid. Walilladina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bisal masir. And those who disbelieve in their Lord Allah is the torment of hell, and worse indeed is that destination. Sino man ang hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kanya ay kaparusahan sa impyernong apoy, kung tawagin ay pinakaimailalim na hukay. Kaya't minamahal kong kababayan, kung ikaw ay nagugulumihanan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Narito ang banal na kasulatan, ang maluwalhating banal na kasulatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay nagdalawang isip, basahin mo ito. Ito ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang banal na Quran, na magbibigay sa atin ng kaliwanagan, taufik, hidayah, na kung saan itinuturo dito ang lahat ng uri ng kabutihan at ipinagbabawal lahat ng uri ng kasamaan. Kaya't minamahal kong kababayan, inuulit ko, ang Islam, ito po ang kapayapaan. Ang kapayapaan ang mahalaga sa atin. Kung nais mo magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na kapanatagan, at kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man na magsabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso ng ganito, "La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah," at inabutan ka ng kamatayan, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan ka sa paraiso, mananatili tayo noon magpakailanman. Alalang baga, ililigtas tayo sa ng apoy. Napakasimple, napakagaan lamang ang gagawin natin. Ikaw ay magbalik loob sa tunay na tagapaglikha, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung sasabihin mo mula sa kaibuturan ng iyong puso ang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, pag dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, makakaasa ka sa awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman, ililigtas tayo sa impyernong apoy. We do not know what a day may bring forth. Yesterday is gone, tomorrow is another day. Ang mga araw na ito ay bago, na kung saan pinahinulutan tayo magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minamahal kong kababayan, tayo ay makinig, magpatuloy tayo sa pakikinig, magsaliksik, alamin natin ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran, at alamin natin ang mga legal ways of the Prophet, ang mga hadith. Allahu Akbar. Kaya, bago ako umalis dito, simple lamang ang pagbabalik loob, simple lamang makamtan ang tunay na kapanatagan at kapayapaan at kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Tayo ay magbalik loob, ideklara natin na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Aalalayan ko kayo kapatid, saan ka man nararoon, ano man ang ginagawa mo ngayon, makinig ka kapatid, sabihin mo lamang ito mula sa kaibuturan ng puso. Ganito lang sabihin mo kapatid, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Pag ito'y binigkas mo mula sa kaibuturan ng iyong puso, bago dumating ang katapusan ng ating buhay, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maninirahan tayo sa paraiso, maliligtas tayo sa impyernong apoy, patatawarin tayo ng ating mga kasalanan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.